magkano ang posibleng mahabol ng Philippine Competition Commission doon po sa mga na-file na po ninyo? Doon po sa na-file na po namin na Primarily with the Discayas, no? Or iba-iba? iba-iba. May SunWest, may Diskaya, Wawaw, Sims. Okay. May estimate na po tayo dun sa initial 12, I think. 2.5 billion po. Dun pa lang po sa labing-dalawang proyektong yan. Okay. 2.5 billion just for 12 projects or just for 12 cases? And multiple projects per case? Just for 12 projects. Just for 12 projects. Opo. 2.5 billion na yung posibleng makuha. 12 projects po. Okay. So, well, kung 421 po yan, eh talagang hundreds of billions yung pwede nyo pong ma-recover. So roughly, nakikita ho natin may 400 plus. Sa inyo pong mga napuntahan, 80% ng pinuntahan po ninyo may problema. And ang tao po naghihintay talaga ng resolution po dito. So marami po akong tanong, Secretary Dizon. I have a lot of questions, no? But let me begin with yung mga flood control visits po ninyo, no? Nakarami ho kayo and susubaybayan po namin yan. In fact, may mga ilang lugar medyo nagalit nga kayo, kagalit-galit naman po talaga. May natuklasan po ba kayo na maayos na flood control? Meron naman o wala? Meron po. Meron. Meron po. Can you tell us ano yung mga lugar na puntahan mo na problemado at ano yung lugar na puntahan mo na maayos naman, no? Without prejudice to your continuing investigation? Opo. Unang-una po, no, yung unang nakita ko mismo personally ay yung binisita po mismo ng ating Pangulo sa Claveria sa Cagayan Valley. Alam niyo po, ito po ay 500 million pesos na proyekto. Ito po ay hindi lamang flood control, kung hindi ito po ay joint project with the National Irrigation Administration sa pamumuno po ni Admin Eddie Guillen. Alam niyo po, nung nakita ko po ito, I could not help myself but inform the President that the President has to see it himself. Kasi po talaga, hindi lang po siya na pagkakita mo pa lang, alam mong epektibo siya. Pero yun pong mismong mga tao doon, yung mga magsasaka lalo na, nung natapos po ito last year, no, itong proyektong to, dahil simula po ito noong 2023, natapos po ng 2024. No, tinanong ko po yung mga magsasaka doon. At ang sabi po nila, bago po dumating itong proyektong ito, no, it is a series of water impounding projects, no, mga dam po, no, may malaking dam, may dalawang maliit, tatlo po sila, no, upstream puntang downstream. Bago daw po magawa itong tatlong proyektong ito, sabi po ng mga magsasaka doon, madalas po nasisira po ang kanilang taniman ng palay sa Cagayan. Pero nung pong nagawa ito, talaga pong nape-preserve na po yung kanilang pag-aani at nabibigyan pa sila ng year-round irrigation. So this is a perfect example of a flood control that really worked. And I asked our team po, paano nagawa ito? Paano nagawa ito? Kasi napakaganda po nito. No? Ang sabi po nila, unang-una po, ito ay naplano ng tama. Naplano po ito jointly with NIA and DPWH. Kinonsulta po ang local stakeholders, pati po ang local, provincial at regional development council. At ito po ay na-implement on budget and on time. Ito po ay natapos ng within 14 months lang po, Mr. Chairman. At 500 million lang po, pero napakalaki po ng tulong na ginawa nito sa ating mga magsasaka sa Cagayan Valley. Kaya isa po itong example. Ang isa po pong example, yung pong binisita ni Pangulo din mismo sa Marikina. So, yung pong flood projects na foreign assisted naman po yon, no? At flagship projects. Kaya po ang nakita po nating recipe for success, unang-una, pinlano ng mabuti, kinonsulta ang lokal at ang probinsya at ang region at minonitor po ng tama at in-implement po ng tama. At may pangatlo, walang nakialam na politiko. Yun po, hindi ko po alam kung merong nakialam o wala. Pero regardless po kung may nakialam na mayor, governor, congressman, ito po talaga, napakaganda po ng naging resulta. Maayos. So in Cagayan, may RDC approval po ito. So dumaan sa proseso na iba't ibang stakeholders, sumang-ayon sila
that went to the DPWH regional, and DPWH regional requested for the budget through the as implementing agency, pero dahil ito po'y foreign assisted, ito po'y dumadaan sa napakamabusising proseso through the NEDA, now the DepDev Council, no? Yung Economic and Development Council. So dumadaan po yan sa masusing feasibility study, dumadaan po yan sa masusing planning, at dumadaan po yan sa napakamasusing approval process led by the now DepDev, kasama po ang TOF, dahil yan po ay inutang natin, no, sa iba't ibang ahensya tulad ng ADB at World Bank. Sino po yung mag-i-implement po niyan? Is it DPWH po. and you bid this out to contractors also Yes. in the usual process? In the very, very transparent process that is approved by our lenders, either the ADB or the World Bank. And kasama po ba sila dun sa back, or do they monitor the They monitor it very, very closely po. Okay. Pero yan po ay dumadaan sa back ng central office. Okay. Dahil malalaki pong mga proyekto ito. Hindi yan nakaback dun sa distrito. Hindi po. Hindi. Okay. So medyo nakikita mo yung ingredients, no? For proper projects. Dalawa po yan. Ilan po yung nabisita na po ninyo? I know you've been only here for a month, but it seems every week may napupuntahan po kayo. Yung maayos mong proyekto, yung pong dalawang pagampang yun. Out of? Out of, I think, Sa nabisita po ninyo? 10. po siguro. So 2 out of 10. Opo. And then nagkaroon din po kayo ng statement, 421? Tama ba? Ito po ang isinumite sa ICI ng joint validation ng AFP, PNP, DepDev at ng DP. 400 plus 20 plus. Opo. ghost projects. Suspected ghost. Suspected ghost out of 8,000. Out of the 8,000 na initially vinalidate po. Okay. So ito po, sabay-sabay nag-validate ang AFP, ang iba't ibang partner organizations. Siguro pinuntahan nila yung mga lugar nung wala hong nakita, sinabi, suspected po ito na ghost project. Yung 421 po na yon, pag inad ninyo yung cost, kung magkano ho yun, magkano po aabutin yung 421? Malaki-laki po yan, no? Iba-iba ho ang cost, no? Yes. Let me get back to the committee po, Mr. Chairman, on an estimate of that. No, we will submit it Okay. to the committee. So initially may initial findings, so you will validate if indeed it is a ghost project. Ano po yung next step ninyo, Secretary? Kapag na-validate nga na ghost project po ito. Assuming po ito bayad na, no? Completed na po ang sa records ninyo. So meaning hindi na to pwedeng mahabol, in short. So completed sa records ninyo, wala kayong nakita. This is most likely a ghost project. What is your next step? Opo. Ayon na rin po sa magiging struktura at sistema ng ICI, dahil sila po ang talagang nag-iimbestiga na ngayon itong mga proyektong to. Kami po ay support sa kanila. Unang-una po, i-validate ng ICI sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya. Pag na-validate na po ito po ay magsisimula na ang o in parallel po gagawin ang case build-up. Lahat po ng dokumento ay nasumiti na namin sa ICI at yan po ay mag-build up na po ng kaso. Yan po ay anywhere between 1 to 2 weeks. After po ng case build-up, yan po ay i-ready na po for filing or referral with the Office of the Ombudsman. So roughly, ang sinabi po ng ICI dyan, ang timetable po dyan ay 3 to 4 weeks. So, na ginagawa in parallel. Tama po, Secretary, kapag civilian, DOJ, kapag official, elected or appointed ombudsman, kapag inahabol yung pera, pwede sa PCC. Correct, no? Hindi po. Actually po, kapag po merong ebidensya na, no, may may sabwatan, no, ang contractor at ang mga taga DPWH, yun po ay lahat sa ombudsman na po yun. Okay. In fact, for example, yung pong kaso sa First District of Bulacan na final namin, sa ombudsman po yun final. And we're now waiting for the ombudsman To file with the Sandigan to Bayan. file with the Sandigan Bayan, of which the amounts are so huge na non-bailable po yung mga amounts na. Tama po, Tama. Mr. Chairman. So 421 possible ghost projects, ano po yan? Sa lahat ng lugar ng Pilipinas po yan? I'm guessing it's Iba't ibang practically lugar in po. all provinces po. Iba't ibang lugar po at Multiple provinces. ano na rin po, ang date po ng sinabi ng ICI ay yung sa initial na 8,000 na binalidate is 2018 to 2024. Yun po ang sinabi ng ICI sa kanilang presentation. Okay. And because completed na po ito sa records ninyo,
Kapag nakita ninyong wala, that's already evidence na ghost po ito. Tama po. So roughly nakikita ho natin may 400 plus. Sa inyo pong mga napuntahan, 80% ng pinuntahan po ninyo may problema. And ang tao po naghihintay talaga ng resolution po dito. And we hope that mahirap po yung trabaho dahil napakalawak po ng problema. But we hope that the agency and the ombudsman can work fast and come up with some level of resolution, especially po dito sa mga clearly in violation of the law. Okay, let's go to the PCC, Sec, no? So ito na pag-uusapan naman natin. In fact, nagme-message tayo about this. Magkano ang posibleng mahabol ng Philippine Competition Commission doon po sa mga na-file na po ninyo? Doon po sa na-file na po namin na Primarily with the Discayas, no? Or iba-iba? iba-iba. May SunWest, may Diskaya, Wawaw, Sibs. Okay. May estimate na po tayo dun sa initial 12, I think. $2.5 billion po. Dun pa lang po sa 12 proyektong yan. Okay, 2.5 billion just for 12 projects or just for 12 cases? And multiple projects per case? Just for 12 projects. Just for 12 projects. Opo. 2.5 billion na yung posibleng makuha. 12 projects po. Okay. So, well, kung 421 po yan, talagang hundreds of billions yung pwede nyo pong ma-recover. No? Kasi Sec, mahalaga tong parte ng proseso tsaka ng hinahanap ng tao. No? Hindi lang na makulong yung kasangkot, pero mabalik rin yung pera. So this is a way for us to get that money back. Correct po, no? Absolutely po, Mr.